Sumisingaw ang amoy ng pritong bawang sa maliit na kusina ng kanilang bahay sa Cavite. Humahalo sa bahagyang amoy ng basang labada na nakasampay malapit sa bintana. Mabilis na kinuha ni Joanna ang itlog para lutuin. Napasulyap siya sa orasan sa ibabaw ng refrigerator. May pasok ang mga bata, trabaho ang asawa, at isa na namang mahabang araw ang haharapin niya. "Kuya, gisingin mo na si ate mo," tawag ni Joanna sa anak niya. Bahagyang nilakasan ng boses upang marinig sa masikip na kwarto sa kabila ng pasilyo. "Hindi na tayo aabot sa jeep." May umatungal na ungol na sinundan ng tunog ng mga paa. Bumungad ang panganay niyang anak na lalaki. At sabog pa ang buhok. Kinuskus nito ang mga mata gamit ang kamao. "Ma, 5 minutes pa," garalgal nitong sabi. "Wag na 5 minutes, sagot ni Joanna at inilapag ang plato sa lamesa. "Pag 5 minutes, magiging 30 minutes. Pag 30 minutes, absent na kayong lahat." Napatawa ang asawa niya na nagtatali ng sintas ng sapatos sa may sofa. "Ikaw talaga, Joanna, para kang sundalo sa umaga." Sinulya pa ni Joanna ang asawa niya, ngunit kumibot din ang labi kahit ayaw. "Kung hindi ako magsusundalo, diyan sa mga anak natin, wala tayong aabutin. Alam mo yan, ang hirap gisingin." Ngumisi ito habang inaayos ang polong suot. "Oo na, Commander, pero salamat sa lahat ng to, kahit na puro reklamo yung mukha mo." Natatawa na lang na hinulog ni Joanna ang mga itlog sa plato. Sumunod nang pumasok ang dalawa pang bata. Ang anak na babae, yakap ang luma nitong teddy bear. At ang bunso na nagrereklamo na gusto pang matulog. Mas lalong naging mabilis ang kilos ni Joanna. Magulo, pero kaguluhang pinili niya. Nang masulya pa niya ang mga mukha sa mesa, may kumurot sa dibdib niya. Pagod na siya. Pagod na si Joanna sa ilang taong pagiging breadwinner. Sa maagang pagtatrabaho para lang buhayin ang mga kapatid. Kaya nang magkaroon siya ng pamilya at hindi na siya pagtrabahuhin ng kanyang asawa, laking pasasalamat ni Joanna. Naiintindihan ng asawa niya ang kanyang nararamdaman. Bilang ilaw ng tahanan sa sariling pamilya, kumikilo siya ng maigi sa bahay at nag-aalaga ng mga anak. Mas magaan ang pagod na nararamdaman niya ngayon kaysa sa pagod na naranasan niya noon. Pagod kasi yon mula sa mga responsibilidad na hindi naman siyang dapat na umako. "Mama, bakit po lagi ikaw na lang ang nagluluto? Dapat po si Papa rin," biglang sabi ng panganay niyang babae habang tinutusok ang itlog. Natigilan si Joanna, saka mahina ang tawang ibinuga. "Anak, wag mo nang asahan ng papa mo sa kusina. Alam kong mas masarap siya magluto kaysa sa akin, pero nagtatrabaho kasi siya buong araw para may pangtustos tayo. Dapat nga magpasalamat tayo at kapag uuwi, hahayaan siyang magpahinga." Humigop ng kape ang kanyang asawa. "Tama yan, anak. Si mama kasi ninyo, hindi mapakali kapag hindi siya kumikilos. Para bang kapag umupo siya ay nagkakasakit siya." "Hindi naman," tutol ni Joanna, pero alam niyang totoo. Hindi siya mapalagay kapag tumigil. Kapag huminto, lumilipad ang isip. Sa bayarin, sa mga kailangan ng bata sa school, sa mga kapatid sa probinsya, at sa nanay niyang si Beth. Umupo siya sa wakas, pinisilang sariling hita gamit ang mga palad. Isang saglit, tinitigan niya ang maliit na bitak sa pintura ng dingding ng kusina. Ang bakas ng tubig sa kisame. Hindi perpekto ang bahay, pero kanila yon. Bunga ng pawis, sakripisyo, at mga taong kabataan na hindi niya tuluyang naranasan. Mamaya, bubuksan niya na ang maliit niyang talipapa na malapit sa kanila. Simple lang ang nabuo nilang buhay, pero masaya sila at palaging maaasahan ang kanyang asawa. May responsibilidad pa rin, pero mas malaya na sa pakiramdam dahil pinili niya naman iyon. Isang araw, nagsisimula ng bumigat ang init ng umaga sa Cavite. Dumadaan na yon sa manipis na kortina ng maliit na bahay ni Joanna. Tanghali na siyang nagising dahil wala namang pasok ang mga bata. Hindi na rin muna siya magtitinda dahil hindi pa siya nakakapag-angkat ng mga paninda sa bayan.
Katatapos lang niyang walisin ang sahig nang marinig ang pamilyar na kalabog ng kanilang gate. Kumalansing ang bakal nang muling sumara, kasabay ng mabibigat na yabag na papalapit sa maikling hagdan. "Joanna, nandyan ka ba?" "Anak!" Boses yon ng mama niyang si Beth. Napatigil si Joanna at humigpit ang hawak sa walis. Lagi siyang tinatamaan ng ganoong pakiramdam tuwing maririnig ang boses ng sariling ina. Pinilit niyang umiti habang naglalakad patungo sa pinto. "Ma, ang aga mo. May lakad ka po ba malapit rito?" Nakatayo roon si Beth. Wala itong dalang anuman kundi isang handbag na mahigpit na nakayakap sa dibdib, na para bang may itinatago. Pilit ang ngiti at parang awkward. "Pwede ba akong pumasok?" tanong ng kanyang ina. Tumabi si Joanna at itinuro ang sala. "Siyempre naman po. Pasok kayo." Sa loob, umuugong ang maliit na bentilador. Maingat na umupo si Beth sa sofa. Inaayos ang magandang blouse gamit ang nanginginig na kamay. Pinagmasdan ni Joanna ang sariling ina. Mas maganda pa itong manamit kesa sa kanyang anak na nakaduster lamang. Mas magaling din mag-makeup kumpara sa kanya na pulbos at kaunting lip balm ay ayos na. Kahit 46 na si Beth, maliit na tao lang naman ito, medyo flexible pa at baby face. Kahit noong kabataan, nakikita niyang maganda talaga ang nanay nilang magkakapatid. Pero kahit gaano kaganda ang kanyang ina, wala namang maganda sa mga problemang dinadala sa kanilang magkakapatid, lalong-lalo na kay Joanna. Ilang beses na bang pumasok si Beth sa bahay niya ng ganoon? May bitbit na utang, may palusot, may panibagong problema na siya na naman ang kailangang umako. Inilapag ni Joanna ang walis at pinunasan ang palad sa duster. "Kape, ma. Gusto mo ng kape?" Mabilis na tumango si Beth. Sige, kung meron." Abala si Joanna sa kusina, ngunit panay ang silip sa sala. Nakita niyang nagpalipat-lipat ng upo ang kanyang ina. Nagkrus ng binti at muling ibinaba. Pinisil ang labi, saka muling napabuntong hininga. Bawat galaw ay sigaw ng may itinatago. Kumirot ang dibdib niya. Ano na naman to? Hindi naman siya bibisita ng normal na araw lang. Wala rin naman siyang amor sa mga batang apo. Pagbalik niya, dala ang 2 tasa ng instant coffee. Inilapag niya ang isa sa lamisitang nasa harap ng ina. "Mainit pa, dahan-dahan po." "Salamat," wika ng kanyang ina. Mahigpit na hinawakan ng tasa pero hindi ininom. Umupo si Joanna sa kabilang upuan at halos nasa gilid lang. Kapag nandoon talaga ang nanay niyang si Beth, nakakaasiwa at nakakailang ang katahimikan. Ang tanging tunog ay ang ugong ng bentilador at hiyawan ng mga batang naglalaro sa labas. Siya ang bumasag ng katahimikang iyon. "Ma, anong meron? Ang aga mong nagpunta. Parang may gusto kang sabihin? Pumupunta ka lang naman po dito kapag may problema, hindi ba?" Bahagyang kumuruba ang labi ni Beth. "Ikaw naman, parang hindi mo na ako kilala. Pwede namang dumalaw lang ako sa anak ko, hindi ba?" Naningkit ang mga mata ni Joanna, bagaman kalmado ang tinig. "Okay, pero alam ko po pag may tinatago ka. Kita naman sa kilos mo." Mahinang tumawa ang kanyang ina at pinagpag ang blusa na para bang may alikabok. "Ikaw talaga, Joanna. Wala naman. Gusto lang talaga kitang makita saka ang mga apo ko." Napailing si Joanna. "Mama, alam ko po na hindi kayo maggiliw sa mga apo ninyo dahil ilang beses na po kitang nakita na ganyan at alam ko laging may kasunod." Nawala ang ngiti sa mukha ni Beth. Bumaba ang tingin nito sa tasa ng kape, nakatitig na parang may sagot doon. Bumilis ang tibok ng puso ni Joanna. Nanay niya ito at nirerespeto niya pa naman. Pero sa ilang beses na nangyari yon, alam niyang naaalala lang siya nito kapag may problemang hindi nito kayang solusyonan. "Ma, sabihin mo na lang, wag na nating paikot-ikutin." Tumingin sa kanya si Beth, basa ang mata pero muling pinilit ang ngiti. "Wala naman akong dala ngayon. Huwag ka munang mag-alala. Nangangamusta lang talaga ako." Pero hindi kumbinsido si Joanna. Ang ngiti na yon, malutong, hindi totoo
at matagal niya nang alam. Kung wala ka pong dala, bakit parang hindi ka mapakali? Tanong ni Joanna. Dahan-dahang huminga si Beth. Alam mo, Joanna, minsan iniisip ko kung gaano ka na kalayo sa akin. Parang iba ka na. Hindi ka na yung batang palaging nakikinig sa akin. Parang may naputol kay Joanna. Kasi hindi na ako bata, ma. May sarili na akong pamilya. Saka hindi ko naman po naranasan maging bata. Dahil sa halip po na maglaro at magsaya kasama ng mga kaibigan, simula bata pa, nagtatrabaho na po ako para makakain po kami ng mga kapatid ko. Nakalimutan niyo na po yata yun, ma. Napakurap si Beth na para bang nasaktan. Gusto pa sanang idugtong ni Joanna na kaya hindi niya naranasan na maging masaya noong bata dahil hindi mapanindigan ng ina ang responsibilidad sa kanilang magkakapatid. Nang mamatay ang ama nila, hindi na gumawa ng paraan ang nanay niya na mabuhay sila ng mas maayos. Hindi nagsisikap sa trabaho at hindi nagtatagal. Malas paminsan kapag wala. Puro utang at problema pa ang dala. May nagawa pa rin naman ito para sa kanila. Subalit para kay Joanna, nandoon pa rin ang hinanakit niya. Dahil bilang panganay at ate, marami siyang isinakripisyong bagay. Halos naubos na nga ang pangarap niya para sa sarili. Kung hindi niya nakilala ang asawa niya, baka hanggang ngayon, hindi niya na alam kung saan ang direksyon ng kanyang buhay. Hindi ako pumunta rito para humingi agad ng tulong, marahang sabi ni Beth. Gusto lang naman kitang makita, anak. Malungkot na kasi ako sa bahay na mag-isa. Siyempre may kanya-kanya na kayong pamilya. Tinitigan ni Joanna ang kanyang ina. Lalo pang umikot ang kaba sa sikmura niya. Hindi lang naman yon simpleng dalaw. Alam niyang may kasunod iyon. Bumukas ang pinto at dumating ang asawa ni Joanna. Pawisan habang pinupunasan ng noo. Napatingin ito sa kanila. Nandito pala si Mama. Muling pinilit ni Beth ang ngiti. Oo, dumalaw lang ako. Magandang umaga po. Dagdag ng asawa niya at inilapag ang dalang grocery. Buti at nakadaan po kayo. Matagal na rin kayong hindi bumibisita. Busy kasi. Simpleng sabi ng kanyang ina. Sinulya pa ni Joanna ang asawa niya. Ngumiti naman ito at naiintindihan iyon. Dumiretso na lamang sa kusina kaysa mangialam sa usapan nilang mag-ina. Nang makaalis ito, biglang yumuko si Beth. Joanna, huwag ka namang agad magalit. Hindi nga ako nagsasalita. Iniisip mo na may kailangan ako. Naninikip ang lalamunan ni Joanna. Kasi ganyan naman po palagi. Ilang beses na, ma. Kaya ano pong dapat kong asahan? Dumadating ka, may ngiti sa labi pero may dalang problema. At laging ako rin naman po ang tinatamaan ng problema na hindi naman po ako ang gumawa. Nanlumo ang mukha ni Beth at akala ni Joanna ay iiyak pa nga ito. Pero tumingin lang ito sa malayo, humigop ng kape kahit umuusok pa. Nang araw na yon, umalis din naman ang nanay niya pagkatapos makisabay ng tanghalian sa kanila. Ramdam niyang masama ang loob nito pero hindi niya na sinuyo pa. Hindi rin naman kasi nagsasabi kung ano ang problema. Pero makalipas ng ilang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Beth. Nakahiga na ang bunso niyang anak para matulog at ang bahay ay tahimik na, maliban sa ugong ng bentilador at ang paminsan-minsang tahol ng aso ng kapitbahay. Kakaupo pa lang ni Joanna para magtiklop ng labada nang biglang umingay ang kanyang cellphone. Joanna? Mahinang boses ni Beth at parang nag-aalangan. Pwede ba akong dumaan ulit ngayon? May sasabihin ako at mahalaga talaga. Bumigat ang dibdib ni Joanna at parang may batong nalaglag doon. Hinigpitan niya ang hawak sa nakatiklop na damit sa kanyang hita. Ma, ano na naman to? Hindi ko kayang sabihin nung nakaraang daan ko dyan. Wala pa nga akong sinasabi, ang dami mo nang sinasabi. Sagot ni Beth sa kanya. Pero ngayon, kailangan ko na talagang sabihin. Pumikit si Joanna at malalim ang buntong hininga. Sige, dumaan ka po rito. Bahala ka. Makalipas ang isang oras, muli nang nasa pintuan si Beth.
May dala itong paper bag na may tinapay at bote ng soft drinks, na para bang kaya nitong pagaanin ang sasabihin nitong mabigat. Hindi nginitian ni Joanna ang ina. Binuksan lang niya ang pinto at itinuro ang sofa. Magkaharap silang naupo. Kitang-kita niya na kinakabahan ng nanay niya. Paulit-ulit na kinapkap ang laylayan ng palda, parang inuulit sa isip ang mga salitang hirap bitawan. "Ma, sabihin mo na." Mariin ang tinig ni Joanna. "Ano ba talaga yon?" Dumungaw ang paningin ni Beth sa sahig. Nanginginig ang mga kamay habang magkasaliko at halos hindi marinig nang bumulong ito ng, "Joanna, buntis ako." Sandaling natigilan si Joanna. Akala niya ay mali ang dinig niya. Parang binura ang lahat ng laman ng kanyang isip. Walang natira kundi ang maingay na tiktak ng orasan sa dingding. "Aha?" Yun na lamang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Buntis ako?" Ulit ng nanay niyang si Beth at mas malakas pero nanginginig pa rin ang boses. 2 buwan na." Nakatitig si Joanna at nanlalaki ang mga mata. "Buntis ka po? Anong sinasabi mo? 41 ka na. Paano? Bakit ka po nagpabuntis? Sino pong nakabuntis sa inyo?" Napaubo si Beth at iniiwas ang tingin. Hindi ko rin inaasahan. Pero nangyari na. Malay ko bang hahabol ako? May regla pa naman ako. Saka nandyan naman kayo. Kayo na lang ang mag-alaga. Matanda na ako. Ano yung anak mo, ma? Baboy? Aso? Ipapaalaga mo sa iba? Saka kahit na, ma. Risky na yan. Nangyari na? Nangyari na? Lumakas ang boses ni Joanna at umalingaw-ngaw sa maliit na sala. "Ma, 46 ka na. Ang mga anak mo malalaki na. May mga apo ka na nga eh. Ako nga may 3 anak na. Tapos ikaw pa yung magdadagdag ng isa?" Sumingit ang luha sa mga mata ni Joanna. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa mas malalim na sugat. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ng muling pagdadala ng bigat na iniwan sa kanya noon. "Ma, ilang taon akong naging nanay sa mga kapatid ko kasi iniiwan mo kami noon sa bahay kapag gusto mo. Babalik ka lang kapag gusto mo. Wala kang pakialam kung mawalan ka ng trabaho o meron. Wala kang pakialam kung hindi kami kumain sa isang araw. Ako ang nagpalaki sa kanila. Ako ang nagsakripisyo. Mama, nag-aanak ka kaya sana alam mo kung anong responsibilidad mo. Hindi yung ipapasa mo rin naman sa mismo mong anak. Akala ko po tapos na. Akala ko malaya na ako." Nabitiwan niya ang tiniklop na damit. Nanginginig ang kamay. "Pero ngayon, babalik na naman tayo sa dati?" Umiwas ng tingin ang nanay niya habang nanginginig ang mga labi. "Joanna, hindi ko ginusto. Pero mahal ko ang bata. Hindi ko kayang ipalaglag. Saka para isa lang naman to. Pagtulungan yung magkakapatid na alagaan." Mapait na tumawa si Joanna. Walang halong saya. "Kahit 10 pa yan. Kahit isa pa yan. Ang point po dito, hindi mo po pwedeng basta nalang ianak ang batang yan at asahan na kami ang magiging magulang para sa kanya. Mahal mo po? Kaya mo ba? Kaya mo ba siyang buhayin, palakihin? Sarili mo nga po, hirap ka na. Tapos ngayon, aasahan mong kami ang sasalo?" May bakas ng katigasan ng mukha ng nanay niya kahit luhaan. "Bastos ka na talaga. Hindi mo man lang naisip na kapatid mo ang pinagsasabihan mo ng ganyan?" "Ma, naiintindihan ko po na kapatid ko yan. Pero ikaw, ma, naiintindihan mo ba na nanay ka? Alam mo pong hindi mo kaya, na matanda ka na. Pero naging irresponsable ka pa rin po sa mismong katawan mo. Kaya ayan at may nabuo na naman." Nanginginig ang tinig ni Joanna. "Hindi na po ito kagaya ng dati. May asawa na ako, may 3 anak na. Hindi ko na pwedeng buhatin ang mga desisyon mo. Ilang taon na po akong umako para sa mga kapatid ko. May kanya-kanya na po kaming buhay. Tapos magpapaako ka na naman po ng isang responsibilidad sa akin? Dahil sinasabi mo pong matanda ka na at hindi mo na kaya?"
Bakit in the first place nagpabuntis po kayo? Bahagyang tumaas ang baba ng nanay niya at ipinakita ang pride. Hindi ko hinihingi na buhatin mo lahat. Sabi ko, pagtulungan yung magkakapatid, ang kapatid ninyo. Pero inaasahan mo, sagot agad ni Joanna. Kasi hindi ka po matatakot sasabihin sa akin to kung wala kang inaasahan po sa aming magkakapatid. Hindi nakasagot ang nanay niya, pero maya-maya ay tumulo na ang mga luha nito. Nagkamali ako. Joanna, hindi ko pwedeng talikuran ng bata. Hindi niya kasalanan. Di wag mong talikuran. Kasi ikaw naman po talagang nanay niyan. Pero wag niyong asahan na sasalo po kami ng responsibilidad kung kailan may kanya-kanya na po kaming buhay. Nanikip ang lalamunan ni Joanna. Totoo, wala ngang kasalanan ang bata. Pero ang ideya na uulitin na naman ang siklo na muling masasakal ng mga responsibilidad na hindi kanya, hindi niya matatanggap. Hinawakan ni Beth ang kanyang tuhod. Anak, sana maintindihan mo. Wala akong ibang masasandalan kundi kayo. Mabilis na inalis ni Joanna ang tuhod at nag-aalab ang mga mata. Yan ang problema, ma. Palagi mong sinasabi yan. Palaging kami ang lifeline mo. Ni wala ka nga pong napatapos sa amin kahit isa, ma. Kaya kami magkakapatid. Puro asa sa mga asawa namin. Tapos magdadagdag ka pa? Pero kailan mo ba kami tinuring na mga anak na may karapatang pumili ng buhay namin? Tumulo ang luha ni Beth habang nanginginig ang boses. Mahal naman kita, anak. Mahal mo ako, pero palagi mo kong kinakaladkad pabalik. Naging ate ako bago maging bata. Naging breadwinner ako bago pa ako maging dalaga. Naging nanay ako sa mga kapatid ko bago pa ako matutong maging nanay sa sarili kong mga anak. At ngayon, ikaw mismo ang magbabalik sa akin sa pagdurusa na yon? Tahimik ang lahat, maliban sa hikbi ni Beth. Nakapako ang tingin ni Joanna salamat sa pintura ng dingding nila. Yun lang ang buhay nila, hanggang doon na lang. Hindi yun ang pangarap niya noon, pero nakontento siya dahil yun na lang ang kinabag sa kanya. Dumating ang asawa ni Joanna at bakas ang pag-aalala sa mukha nang makita ang sitwasyon. Anong nangyayari dito? Mabilis na pinunasan ni Joanna ang luha pero matalim ang boses. Tanungin mo si Mama, nakakapagod na yan? Nakatitig si Beth sa sahig, saka mahinang sinabi sa asawa niya. Buntis ako. Napatigil ang mister ni Joanna. Umawang ang bibig pero agad isinarado. Buntis? Anak, tulungan mo naman ako. Hindi ko kayang mag-isa. Narinig niya pang pakiusap ng kanyang ina. Mabilis na sumagot si Joanna. Hindi ko kayang sumalo ulit, ma. Kung anong meron po ako ngayon, lahat ng yun ay nakaasa lang sa asawa ko. Kulang na kulang pa nga po sa 3 naming anak. Hindi ko kayang ibalik lahat ng dinanas ko noon. May pamilya ako, may mga anak akong dapat unahin. Ayokong maramdaman nila ang nararamdaman ko na parang wala silang halaga dahil palaging abala sa problema ng iba. Ayokong kahit isa sa kanila ay magsakripisyo dahil nagkulang po kami ng asawa ko. Ikaw ang ina ng magiging anak mo, ma. Kaya panindigan mo na po. Yung mga bagay na hindi mo po nagawa sa amin noon, subukan po ninyong gawin sa anak ninyo ngayon. Kasi para po sa akin, hindi excuse ang pagiging matanda sa pagiging mabuting ina. Tinakpan ni Beth ang mukha at nanginginig ang balikat dahil sa pagluha. Lumipas ang ilang minuto bago muling may nagsalita. Nakatitig lang si Joanna sa sahig, puno ng puot at panghihina ang isip. Sa wakas, mahina at pilit na nagsalita ang kanyang ina. Anak, kahit ano pa man, salamat at nakikinig ka. Hindi ko alam kung paano haharapin ito ng mag-isa. Pero kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Sumikip ang dibdib ni Joanna. Alam niyang may nakatagong pakiusap sa likod ng mga salitang iyon. Alam ng kanyang ina kung paano paiikutin ang galit na kanyang nararamdaman. Dahil yun naman palagi ang ginagawa ni Beth sa kanya. Pinaparamdam nito na parang bawal na mahalin at isipin niya ang kanyang sarili.
Dahil nga siya ang pinaako nito sa mga responsibilidad na dapat ay ito naman ang siyang gumagawa. Pumikit siya at sa wakas, tuluyang bumagsak ang mga luha. Bakit palaging ako? Mahigpit siyang niyakap ng kanyang asawa. Tahan na, hayaan mo na muna. Alam kong mabigat ang loob mo palagi pagdating sa nanay mo. Mabuti na lamang at nandoon ang kanyang asawa. Sa lahat ng tao, ito ang tanging nakakaintindi sa kanya. Alam nito kung ano ang mga hinanakit at mga bagay na pinagsisisihan niya. At kung may magandang nangyari sa buhay ni Joanna, yun ay ang piliing magpakasal dito at magkaroon sila ng 3 mga anak. Ayaw niyang pag-usapan ang problema ng kanyang ina. Gayunpaman, pabalik-balik ito sa kanila at nakikiusap sa kanya. Pero wala rin naman siyang masabi. Hindi niya rin naman matanggihan ito na pumunta sa kanila at ipagtabuyan. Kahit kasi sobrang hinanakit niya rito, nanay niya pa rin si Beth. Ma, sino ang tatay ng batang yan? Ayaw niya mang tanungin, pero tinanong niya pa rin. Namilog ang mga mata ni Beth, bahagyang natigilan at nanginginig ang panyong hawak. Hindi na mahalaga, Joanna. Hindi mahalaga? Umangat ang tinig ni Joanna. Buntis ka, ma. At balak mong akuin to ng mag-isa? Sinong lalaki? Sabihin mo. Nag-alinlangan ang kanyang ina at umiwas ng tingin. Pagkaraan ng isang buntong hininga na tila pagsuko, may ibinulong ito. Si Edgar. Edgar? Ulit ni Joanna habang kunot ang noo. Sino yon? Yung nakilala ko sa lamay ng kapitbahay ng pinsan ko. Napayuko si Beth at hindi makatingin sa kanya. Mabait siya nung una. Masipag at lagi akong sinusundo. Nanlamig ang sikmura ni Joanna. Gaano katagal niyo lang po bang nakilala bago mo siya pinapasok sa buhay mo? Kinagat ng kanyang ina ang mga labi. 3 buwan? Mapait na tawa ang pinakawalan ni Joanna at napailing. 3 buwan? Ma, 3 buwan lang tapos heto na? Umuugong ang boses niya sa maliit na sala. Halos mabiyak ang dibdib niya sa tindi ng galit. Mabilis ang mga salitang bumubulwak sa kanyang bibig. Ni hindi ka man lang po nag-isip? Ni hindi mo man lang naalala ang lahat ng dinaanan natin noon? Ako po mismo, nagpakahirap magtrabaho para lang may makain ng mga kapatid ko. Dahil abala ka sa mga lalaking gaya niyan. Tapos ngayon, heto na naman. Napapikit ang nanay niya at tila napapaso sa mga salita. Joanna, hindi ko sinasadya. Nagmahal lang ako at akala ko totoo na siya. Totoo? Mapait na tumawa si Joanna. Totoo po ba ang taong iiwan ka sa kalagitnaan ng pabubuntis? Nasaan na po siya ngayon? Gumuho ang mukha ng kanyang ina. Bumagsak ang mga luha nito sa pisngi. Wala na siya. Nung sinabi kong buntis ako, bigla na lang siyang nawala. Hindi na nagpakita. Hindi na sumasagot sa tawag. Para akong hangin sa kanya. Ano po bang klaseng lalaki yon? Singhal niya rito. Walang hiya. Lalaki po ba talaga siya? Dahil kung tunay na lalaki, hindi niya tatalikuran ng responsibilidad niya. At ikaw, ma? Kailan ka po matututo? Ilang beses na tayong napahamak dahil sa mga desisyon mo sa lalaki. Ilang beses na kaming nagutom. Ilang beses na akong nagtiis na walang tulog dahil nagtatrabaho ako sa umaga. Tapos naglalaba ako sa gabi. Habang ikaw, puro lalaki ang iniisip. Walang pakialam kahit mawalan ng trabaho noon. Wala na akong kabataan, ma. Pabulong niyang sabi habang nanginginig ang tinig. Ninakaw ng mga desisyon mo at ngayong akala ko malaya na ako. Heto ka na naman. Nakatali ulit ako. Anak, sorry. Hindi ko ginusto. Akala ko si Edgar na. Akala ko hindi niya ako iiwan. Biglang tumindig si Joanna. At ilang beses mo nang sinabi yan. Akala ko siya na. Akala ko totoo. Paulit-ulit, ma. At palagi, ako ang sumasalo ng pagkakamali mo.
Hindi ba pwedeng single ka na lang? Hindi ba pwedeng sa mga apo ka na lang mag-alaga kung gusto mo ng kasama? Kaysa maghahanap ka na naman ng lalaki. Mama, ang tanda mo na po. Sumilip ang asawa ni Joanna mula sa kusina. May bakas ng pag-aalala sa mukha. Ngunit kumaway siya ng pailing. Huwag ka munang makialam. Umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang iyak ng kanyang ina. Kinamumuhian niya kung sino man ang Edgar na yon. Hahanap na nga lang ng makakabuntis, yung duwag pa talaga. Wala bang katapusan to, ma? Ibababa ni Beth ang mga kamay, namumugto at namumulang mukha. Hindi ko kayang burahin ang nakaraan, pero sana tulungan mo ko ngayon. Wala na akong ibang kasama. Umiling si Joanna ng mariin. Hindi mo na pwedeng gawing sagot ang wala kang kasama. May mga anak ako, may asawa ako. Hindi ako yaya ng mga kapritsyo mo, ma. Kahit pa ulit-ulit ka pong bumalik dito at makiusap, hindi ko na po aakuin ang responsibilidad na hindi naman po sa akin. Paos ang tinig ng kanyang ina. Anak, kahit kaunting tulong lang. Umiling si Joanna ng mariin. Kung may ibibigay ako, kusa ko yon. Pero wag mong gawing obligasyon ko. Wag mo po akong igapos ulit. Yumuko si Beth at tahimik na humagulgol. Lumingon naman si Joanna, nakatitig sa bitak ng sahig. Mabigat ang dibdib sa galit at lungkot. Sa sandaling yon, napagtanto niyang kahit anong edad niya, kahit ilang anak na ang iniluwal niya, kaya pa rin siyang hilahin ng kanyang ina, pabalik sa parehong dilim na akala niya'y natakasan niya na. Masama ba ako? Tanong niya sa kanyang asawa nang makahiga sila sa kama. Umiling naman ito. Ginagawa mo lang kung ano ang sa tingin mong makakapagpagaan sa'yo. Hindi ka dapat mag-alala sa bagay na yon. Hayaan nyo na muna siguro ang nanay nyo para matuto. Sa mga sumunod na araw at nagkaroon siya ng libreng oras, pumunta siya sa bahay ng isa niya pang kapatid. Nandoon sila lahat para pag-usapan ang gagawin nila kay Beth. Wala pa naman kasing ideya ang mga ito. Ate, bakit parang may pasabog ka? Seryoso ka naman masyado. Saad ng kapatid niyang si Daniel. Dahan-dahang huminga si Joanna. Tiningnan niya ang bawat isa. Si Daniel, may kalyo ang mga kamay at pagod na mukha mula sa construction. Si Maricel, ang pangatlo na tahimik at kagagaling lang sa salon. At si Mia, ang bunso, na estudyante pa lang sa kolehiyo na talagang ginagapang ang sariling pangarap dahil bunso naman. Si Mama, panimula ni Joanna. Buntis siya. Ano? Halos matumba si Daniel sa upuan. Anak nang, paano nangyari yun? Nireregla pa ba yun? Saka bakit naman nagpabuntis? Napakapit sa bibig si Maricel at nanlalaki ang mga mata. 46 na si Mama. Ate, sigurado ka ba? Napatawa si Mia, pero halatang hindi tuwa, kundi pagkagulat. Hala, grabe. Totoo, ganyan din ang reaksyon ko. Mariing sabi ni Joanna. Confirmed na. At alam nyo ba, iniwan siya ng boyfriend niya. As in, bigla na lang daw nawala. Ilang buwan niya lang palang nakilala, tapos nagpabuntis na siya. Binagsak ni Daniel ang palad sa mesa. Buwisit na lalaki yun. Nawala ang tawa ni Maricel at sinapo ang noo. So, ibig sabihin, tayo na naman ang aasahan niya? Tumango si Joanna. Oo, yun ang sinabi niya. Hindi daw niya kaya mag-isa, matanda na raw siya. Gusto niya tayo ang mag-alaga sa bata, kahit pagtulungan na lang daw. Napahagod si Daniel sa mukha at mura ng mura. Nakakainis naman. Parang walang katapusan. Akala ko tapos na tayo sa ganitong gulo. Hindi nag-iisip. Nanginginig ang tinig ni Maricel. Ate, hindi ko na kaya. Kahit gusto kong tumulong, may 2 anak na ako. Asawa ko, hirap din magtrabaho. Wala na talagang space sa buhay ko para sa isa pa. Naninikip ang dibdib ni Joanna. Mga salitang gusto niya sanang isigaw. Kinagat ni Mia ang labi. Pero paano si Mama? Baka hindi niya kayanin? Humarap si Joanna sa bunso at nilambingan ng tinig.
Alam niya kasi na sa kanilang magkakapatid, mas malapit ito sa ina at hindi makatiis. Mia, hindi natin pwedeng akuin lahat ng maling desisyon niya. May pasok ka, may pangarap ka. Gusto mo bang putulin lahat ng yon dahil mag-aalaga ka ng batang hindi mo naman anak? Kumurap-kurap si Mia. Hindi. Napabuntong hininga si Joanna. Ako man, may 3 anak. Si Maricel, 2. Si Daniel may pamilya rin, saka magkano lang bang kita niya sa construction. Hindi tayo mga yaya ni Mama. Kung pinili niyang magkaanak ulit, siyang mag-alaga, hindi tayo. Napatawa ng mapait si Daniel. Parang hindi niyo naman alam. Palaging ganun si Mama. Basta may problema siya, tayo ang sasalba. Kahit nung mga bata pa tayo, hindi nga tayo naalagaan ng maayos. Dahan-dahang huminga si Joanna. Maglalagay tayo ng boundaries. Tutulong tayo kung emergency. Kung may sobra tayo, pwede tayong magbigay ng gatas o kung anong kailangan ng baby. Pero hindi tayo ang magiging magulang ng batang yon. Hindi natin pwedeng akuin ang responsibilidad. Agad na tumango si Daniel ng mariin. Tama. Wala na akong pake kung magalit si Mama. Hindi na ako papayag na kainin ulit niyang buhay ko. Naging construction worker na nga lang ako dahil sa kanya. Hindi na nagsikap na paaralin ako. Huminga ng malalim si Mia. Pero ate, paano kung isipin niya na wala na tayong malasakit? Paano kung sabihing iniwan na natin siya? Napalunok si Joanna. Tinamaan siya ng tanong, diretso sa guilt na kailanman ay hindi niya matakasan bilang panganay. Mia, may malasakit tayo. Mahal natin siya. Pero ang pag-ibig sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagsira sa ating sarili. Mahal natin siya, pero mas mahal natin ang pamilya at buhay na binuo natin. Nagkatinginan ang mga kapatid niya. Parang naghihintay na bumigay na siya. Kasi yun ang papel ni Joanna. Hindi ba? Ang panganay, ang tagasalo, tagapag-ayos, tagapagligtas. Pero ngayon, siya mismo ang nagsasabing hindi niya na uulitin. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili kung totoo ba ang paninindigan niya o kung hihilahin ulit siya ng mga tanikala ng responsibilidad kapag dumating na ang sanggol. Hindi ka patulog? Garalgal ngunit banayad ang tinig ng kanyang asawa isang gabi. Pinilit ni Joanna ang ngiti. Hindi pa, hindi makatulog. Lumapit ito at inilapat ang kamay sa kanyang braso. Anong iniisip mo? Kanina ka pa balisa. Ang dami mong buntong hininga. Umiling naman siya. Wala. Sobrang init lang siguro. Pero hindi kumbinsido ang kanyang mister. Joanna, kilala kita. Pag ganyan ka katahimik, mabigat ang iniisip mo. Nanikip ang dibdib ni Joanna. Naalala ko lang dati, nung high school, ako na yung tumatayong nanay sa mga kapatid ko. Lumiit ang mga mata ng kanyang mister at lumambot ang mukha. Alam naman nito ang ilang piraso ng kwento ni Joanna, pero bihira siyang magbukas ng ganoon. Diba 2 trabaho ka nun? Sa karinderya at tindahan? Tanong nito. Tumango si Joanna. Oo, habang yung mga kaklase ko may dance practice, may field trip, ako nagtatrabaho. Minsan, nagsisinungaling ako na may sakit ako para lang makaiwas. Kasi wala naman akong pambayad. Masakit, mahal. Ang daming beses na pinili kong huwag ng mangarap. At lahat yon kasi wala si Mama. Lagi siyang busy. Sa lalaki, sa problema, sa sarili niya. Bumigay ang kanyang boses sa huling salita. Kaya marahang hinagod ng mister niya ang kanyang braso. Pero tapos na yun. Mahinahong wika nito. Nandito na tayo. May pamilya ka na, hindi ka na nag-iisa. Sabihin mo sa akin ang mga bagay na gusto mo pang gawin. Kahit mahirapan tayo, gagawan ko ng paraan. Kontento naman ako sa ganito. Ang mga pangarap ko, para na lang sa mga anak natin. Pero parang bumabalik ulit. Bulong ni Joanna. Ngayong buntis si Mama, parang ako na naman ang nakatali. Natatakot ako, mahal. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Pagkaraan ng ilang sandali, niyakap siya ng asawa. Ikaw ang magpapasya para sa sarili mo. Hindi mo kasalanan ng mga desisyon ng mama mo. Kung pipilitin kanyang akuin ng lahat,
may karapatan kang tumanggi. Unahin mo ang asawa at anak mo. Hindi ka makasarili kapag pinili mong protektahan tayo. Idinikit ni Joanna ang mukha sa dibdib ng asawa. Nakakapayapa ang mga salita ng kanyang mister, pero hindi nito tuluyang mapatay ang kaguluhan sa loob niya. Kakasilay pa lang ng araw nang biglang tumunog ang cellphone ni Joanna. Abala siya sa pagluluto ng almusal nang makitang tumatawag na naman ang kanyang nanay na si Beth. Hello? Sa kabilang linya, umalingaw-ngaw ang hikbi nito. Joanna, wala na ba talaga kayong awa sa akin? Mga anak ko pa naman kayo. Napatigil si Joanna, nanigas at nakabiti ng sandok sa ibabaw ng kawali. Nagsisimula ng masunog ang itlog, nangingitim ang gilid, pero hindi siya makakilos. Ma, bakit ka umiiyak? Malamig niyang tanong. Paano niyo nagagawang talikuran ako sa panahong pinakakailangan ko kayo? Lalong lumakas ang boses ng nanay nila at puno ng lungkot at paninisi. Oo, marami akong pagkukulang. Pero ako pa rin ang dahilan kung bakit buhay kayo. Ngayon, isang pakiusap ko lang. Wala man lang kayong malasakit. Nagngalit ang dibdib ni Joanna. Ma, hindi niyo kami pinalaki ng maayos. Ako ang nag-alaga sa kanila. Ako ang naghanap ng paraan noong wala ka. Huwag mong gawing utang na loob ang tungkulin mo bilang magulang. Tumahimik ang kabilang linya. May narinig siyang malalim na hugot ng hininga. Ganon na ba ngayon? Ako nang masama? Ako na walang silbi? Paos at matinis ang tugon. Lahat ng ginawa ko, wala? Wala akong kwenta sa paningin ninyo? Nanginginig ang kamay ni Joanna. Inilapag niya ang sandok, pinatay ang kalan bago tuluyang naging uling ang itlog. Sumilip ang mga bata mula sa hapag at ramdam ang tensyon sa kanya. Ang asawa niya na abala sa pagsusuot ng uniform, nagtuloy na sa niluluto niya. Siguradong nararamdaman na nito ang kanyang mood at nag-aalala na sa kanya. Ma, maingat niyang sabi, hindi ko sinasabing wala kang ginawa. Pero wag mong gawing dahilan ang nakaraan para ipasa sa amin ang pasanin mo ngayon. Anak mo yung bata, hindi namin. Muling humagulgol si Beth. Wala na pala akong silbi sa inyo. Iniwan na nga ako ng lalaking nakabuntis sa akin. Pati mga anak ko, iiwan pa ako. Ano bang kasalanan ko sa mundo para pagdusahan ng ganito? Bumaon ang mga kuko ni Joanna sa kanyang palad. Kilalang kilala niya ang taktikang yon, ang pagpaparamdam ng guilt sa kanya. Pero alam niya rin na nagiging emosyonal ito dahil sa pagbubuntis. Ma, pigil ang panginginig ng boses ni Joanna. Hindi mo kasalanan na iniwan ka ng lalaki. Pero kasalanan mong pinili mo siya kahit alam mong pwedeng mangyari yung ganito. Hindi namin hawak ang desisyon mo, kaya wag mong ipasa ang bigat sa amin. Ganito na ba talagang tinuro ko? Wala kayong puso? Paano ko palalakihin ang bata ng mag-isa? Hindi nyo ba naiintindihan na mahirap tumanda ng walang kasama? Kayo na nga lang mga anak ko ang inaasahan ko. Inabot ng mister niya ang kanyang balikat at marahang pinisil. Para bang pinapakalma siya ng asawa sa gulong nararamdaman. Ma, mahinahon niyang sabi. Naiintindihan ko ang takot mo. Naiintindihan ko ang sakit. Pero hindi ibig sabihin nun na kami ang sasalo ng lahat. May pamilya na rin kami. May mga anak na dapat unahin. Malutong siyang minura ng kanyang ina. Kung ganon, hindi niyo na ako nanay. Wala na akong halaga. Sana pala hindi ko na lang kayo pinalaki. Sana pala hindi ko na lang kayo pinaglaban. Parang punyal na bumaon sa dibdib ni Joanna ang mga salitang yon. Tanghina siya, napaupo sa upuan, hawak pa rin ang cellphone na mahigpit na nakadikit sa tenga. Huwag mong sabihin yan, ma. Basag ang boses niya. Nanay ka pa rin namin kahit anong mangyari. Pero mali ka sa ginagawa mo. Matanda ka na, kaya sana naman matuto ka na po. Lalong lumakas ang iyak ng kanyang ina at patuloy ang pagmumura sa kanya na para bang walang pagkatao si Joanna. Hindi ko na alam kung paano mabubuhay.
Wala na akong silbi. Wala nang kasama. Wala nang nagmamahal. Mga walang hiya kayo. Mamatay na kayong lahat. Sinusumpa ko kayo. Kakarmahin kayo. Gagawin din ng mga anak ninyo ang mga ginagawa nyo sa akin. Tandaan nyo yan. Ipinikit ni Joanna ang mga mata habang nangingilid ang luha. Simula bata pa, sanay na siya sa palamurang bibig ng kanyang ina. Magmumura ito pero maya-maya'y magiging okay na rin. Akala ni Beth, hindi ito nakakasakit. Iniisip na ang mga salitang binitiwan nito ay lilipas na rin. Pero mali ang kanilang inaroon. Dahil silang magkakapatid, mas hinihiling pa na sana ay saktan na lang sila sa pisikal na paraan. At least kapag nagkaroon ng sugat at mga pasa, naghihilom, nagagamot. Pero ang mga masasakit na salita, habang buhay na nakatatak sa kanilang mga isipan, habang buhay nang nakabaon sa pagkatao nila. Sa loob niya, nagbabanggaan ang awa at galit. Nasasaktan siya, nanay niya pa rin naman kasi si Beth. Dapat damayan niya ito. Pero may isa pang tinig na bumubulong sa kanya at nagsasabing, tama na. Mahal kita, pero hindi na ako papayag na gawin mo po ulit ito sa akin. Hindi na po ako bata na kaya mong paikutin. Hindi po ako ang magpapalaki ng anak mo. Ikaw ang may responsibilidad. Kung gusto mong ituloy ang pagbubuntis, panindigan mo, hindi ako. Mas lalong napahikbi si Beth. Hindi ko akalain. Ikaw pa, Joanna. Ikaw pa ang tatalikod sa akin. Tuluyang pumatak ang luha ni Joanna. Hindi po ako tumatalikod. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kasi kung hindi, mauubos po ako. At pag naubos ako, pati mga anak ko mawawalan. Hindi sumagot si Beth, tahimik lang ito hanggang sa tuluyang maputol ang tawag. Nakatulala si Joanna, hawak pa rin ang cellphone kahit patay na ang linya. Hinahabol niya ang kanyang hininga. Pakiramdam niya'y nawasak siya. Pero may kakaibang gaan din na parang kumalas ang isang tanikala kahit kaunti. Lumuhod ang kanyang mister sa harap niya at hinawakan ang mga kamay. Anong sinabi niya? Umiling si Joanna, halos pabulong ang sagot. Ginawa niya akong masama. Sinabi niyang wala na siyang silbi, na iniwan siya ng lahat. Sinabi niyang sana, hindi na lang niya ako pinalaki, na mamatay na daw kaming magkakapatid. Minura-mura ako. Nagdilim ang mga mata ng kanyang asawa, pero kalmado ang tinig. Joanna, huwag mong hayaang lamunin ka ng mga salita niya. Hindi totoo yun. Ikaw ang bumuhay sa pamilya niyo noon. At ngayon, may sarili kang pamilya. Hindi mo kasalanan na pinili niyang maling tao. Tinakpan ni Joanna ang mukha ng kanyang mga palad at umiyak ng marahan. Pero, bakit ang sakit pa rin? Kahit alam kong tama ako, bakit parang ako pa rin ang masama mahal? Niyakap siya nito ng mahigpit. Kasi, anak ka pa rin niya. Natural na masaktan. Pero, tandaan mo, hindi lahat ng sakit kailangan mong akuin. Minsan, kailangan mo ring bitiwan para makaligtas ka sa mga mas matinding sakit na nararamdaman mo kaysa dyan. Mahigpit na kumapit si Joanna rito. Binabasa ng luha ang damit ng asawa. Sa kanyang puso, patuloy pa ring nagngangalit. Pero sa unang pagkakataon, siya ang pumili na tumanggi kahit ano pang sabihin ng kanyang ina. Isang maalinsangang hapon, pumunta si Joanna sa kanto para bumili ng sabon sa sari-sari store. Paglabas pa lang niya sa kalye, napansin niya ang dalawang kapitbahay na nakatayo sa may gate. Sandaling tumingin ang mga mata ng mga ito sa kanya, tapos sabay nagtawanan. Tinatakpan ng bibig gamit ang kamay. Una, binaliwala niya. Normal lang na may usap-usapan sa baryo nila. Pero nang iabot niya ang barya sa tindera, napansin niyang parang masyadong tumagal ang tingin nito sa mukha niya. Nay, inosenteng tanong ng kanyang anak. Totoo po ba na buntis si Lola? Nadulas ang kutsilyo sa kamay ni Joanna at muntik nang mahiwa ang sarili. Saan mo narinig yan? Sa kapitbahay po. Sabi nila, nakakatawa daw kasi matanda na po si Lola. Tapos nagtatawanan sila at sobrang landi daw po ni Lola.
Nakasimangot ang bata at halatang litong-lito. Bakit daw po ganon? Nag-init ang pisngi ni Joanna. Ang asawa niya na nagbabalat ng bawang sa mesa, agad na tumingin sa kanya. Anak, pilit niyang pinakalma ang boses. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba. Hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. At hindi lahat ng totoo ay dapat pagtawanan. Pagkaalis ng bata sa kusina, napaupo si Joanna. Mahal, nalaman na ng buong barangay. Pinagtatawanan na tayo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hayaan mo sila. Hindi mo hawak ang bibig ng tao. Pero nabasag ang tinig ni Joanna. Pero hawak sana ni Mama ang desisyon niya. Kung hindi siya nagpabaya, hindi tayo magiging tampulan ng kahiyan. Bakit kailangan nating magdusa para sa kasalanang siya naman ang gumawa? Kasi totoo naman eh. Ang tanda niya na pero ang landi pa rin. Nakakabastos naman nga kasi. Alam mo naman dito sa atin, mga conservative pang mga tao. Wala nang idinagdag ang asawa niya at hinagod na lang ang kanyang kamay. Ngunit ramdam ni Joanna ang nag-aapoy na galit sa dibdib niya. Kinumpirma ng sumunod na linggo ang lahat. Sa palengke, may nadinig siyang dalawang tenderong nagtatawanan. Si Beth, Diyos ko, 46 na buntis pa. Ang tibay ng resistensya. Kaya nga magaling pa yata sa kama kaya may nakukuha pa. Sagot naman ng isa. Nanigas sa kinatatayuan si Joanna. Gusto niyang sumigaw, pagsabihan ang mga ito na makialam na lang sa sariling mga buhay. Pero pinilit niyang bilisan ang pagbili. Isiniksik ang gulay sa bayong at naglakad na papalayo. Saan man siya magpunta, pareho ang mga naririnig at nakikita ni Joanna. Mga ngising nakakaasar, mga kilay na nakataas, at mga bulong na hindi man lang itinatago. Nanay naman niya ang hinuhusgahan, pero dahil anak siya at mahal niya ito, talagang naaapektuhan pa rin siya. Isang araw, dumating ang birthday ng bunso nilang si Mia. Nag-ipon pa ito para lang magkapaghanda sa birthday. Gusto kasi nito na pagkatapos magsimba ay magsama-sama silang magkakapatid. Tanging pamilya lang naman nila ang mga dala at ang boyfriend ni Mia ang bisita. At kahit may sama pa sila ng loob kay Beth, wala rin naman silang choice. Magkasama sa bahay sina Mia at Beth kaya nandoon talaga ito. Happy birthday Mia! Pasensya ka na at yan lang ang nakayanan ko. Saad ni Joanna. Ngiti-ngiti naman si Mia. Ayos lang ate, masayang-masaya na nga ako rito. Ikaw lang naman ang nakakaalala sa akin magregalo palagi sa ating magkakapatid. Napangiti siya at hinaplos ang buhok nito. Siyempre, bunso ka namin. Saka parang nanay mo na ako. Ako ang nag-alaga sa'yo simula baby ka pa. Kumain na rin naman sila. Tiningnan niya ang kanyang ina, natahimik pero magaan pa rin kumain. Hindi niya na pinansin, kailangan talaga nitong kumain ng marami dahil may batang umaasa pa sa katawan nito. Maya-maya'y dumating ang boyfriend ni Mia na si Henry. May dala itong isang bouquet ng bulaklak at cake. Napatili naman silang magkakapatid kaya tumawa lang si Mia. Kung may hindi masaya roon, ang kanilang ina na si Beth iyon. Kanina pa kasi nilang iniiwasang magkakapatid. Ayaw nilang pansinin dahil baka magkasagutan na naman. Masisira lang ang birthday ng bunso nilang si Mia. Happy birthday! Nakangiting sabi ni Henry. Napangiti naman si Mia. Salamat! Kilala naman nila si Henry. Ahead ito ng 4 na taon kay Mia at may trabaho na. Natutulungan nito kahit papaano ang kapatid nila kaya hinayaan na lang. Habang kinukunan ng picture ang dalawang magkasintahan at nagkakatuwaan silang magkakapatid, padabog na tumayo si Beth. Dinala nito ang plato at doon na lang kumain sa loob. Mama, saan ka pupunta? Susunod na sana si Mia. Pero pinigilan ito ni Joanna. Mia, hayaan mo na muna. Bad mo din yan since nagkasagutan kami. Ayaw sigurong makita tayong masaya kasi nga hindi namin pinansin kanina. Napabuntong hininga na lang si Mia at umupo na lang sa tabi ng boyfriend nito. Inalo rin naman ito ni Henry kaya hindi na inisip ang nanay nila. Pagkatapos ng kainan, nagkumpul sila sa sala. Si Mia abala sa pagbubukas ng mga regalo mula sa mga pamangkin at boyfriend.
Uy, ang ganda nito, sigaw ni Mia, hawak ang isang bag. Salamat, JC. Napangiti naman ang anak ni Joanna. You're welcome, tita ganda. Maya-maya'y binuksan naman nito ang kay Henry. Isang necklace yon at isinuot kay Mia. Napangiti naman siya sa dalawang magkasintahan. Nagkatawanan silang lahat kahit si Joanna ay nakihalakhak. Saglit nilang nakalimutan ang bigat ng presensya ng kanilang ina. Ngunit hindi nagtagal, lumabas si Beth mula sa kwarto. Nakataas ang kilay, dala ang baso ng tubig. Ang ingay ninyo, para kayong walang pakialam sa kapitbahay. At saka, Mia, ang bata mo pa. Boyfriend agad. Wala ka pang napapatunayan sa sarili mo. Nanlaki ang mga mata ni Mia at nahihiya sa harap ni Henry. Ma, birthday ko naman po ngayon. Huwag niyo na po sanang sirain. Paano? Puro kakalokohan. At kayo namang magkakapatid, panay papuri sa kanya. Pero sino ba sa inyo ang tumulong sa akin? Mga wala kasi kayong kwenta. Napakagatlabi si Joanna. Hindi niya nakaya. Ma, tama na. Huwag mo nang sirain ang araw ng bunso. Kung may problema ka sa amin, huwag na ngayong gabi. Idadamay mo pa yung boyfriend ng kapatid namin. Aba, sumisigaw ka na sa nanay mo? Balik ni Beth. Kung hindi dahil sa akin, wala kayo ngayon. Umigting ang katahimikan. Ramdam ng lahat ang pagsabog ng tensyon. Niyakap ni Henry si Mia na halos ay maiyak na sa hiya. Ang kapatid niyang si Daniel, mabuti na lamang at hindi palasing, ay nagpipigil lamang. Ma, umiiyak na sabi ni Mia. Kahit minsan lang, sana po maramdaman kong masaya kayo para sa akin. Natigilan si Beth. Ngunit imbes na lumambot ang puso, tumalikod ito at bumalik ng kwarto. Iniwan ang malamig na katahimikan sa kanila. Matapos yon, nagpatuloy sila sa pagdiriwang kahit pilit. Pinilit ni Joanna na patawanin si Mia. Naisip niyang dapat pala, sa bahay na lang nila dinaos ang birthday ni Mia. Lumapit si Joanna sa bunso at bumulong. Huwag mong hayaang masira ng kahit sinong espesyal na araw mo. Nandito kami at mahal ka namin. Napangiti si Mia kahit luhaan. Salamat ate. Kung wala kayo, hindi ko alam kung paano ko kakayanin si mama. Mahal ko naman siya pero lately hindi ko maintindihan ang mga kinikilos niya at inuugali. Niyakap ni Joanna ng mahigpit ang kapatid. Hayaan mo na, buntis kasi yon. Kapag nabibigatan ka na, kapag hindi ka na makapag-aral ng maayos dito, tambay ka muna sa amin at pwede ka naman doon. At kahit may bigat sa paligid, natapos ang gabi na may halakhak pa rin. Sapagkat para sa kanila, ang tunay na selebrasyon ay hindi ang pagkain o regalo, kundi ang pananatili nilang magkakasama, kumakapit kahit wasak na ang pamilya dahil sa isang ina na hindi naging sapat para sa kanila. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga, gising na si Joanna at papunta na sa bahay ni Beth. Hindi siya nakatulog ng maayos, siguro dahil gusto niyang kumprontahin ang kanyang ina. Di ka pa nakatulog no? Malumanay na tanong ni Joanna. Umiling si Mia. Ate, ang sakit. Birthday ko na nga lang, hindi pa rin niya kayang maging masaya para sa akin. Nang umalis kayo kagabi, hindi niya na ako pinapansin. Umupo si Joanna sa tabi nito at hinawakan ang balikat ng kapatid. Mia, hindi natin pwedeng palampasin lang to. Kailangan natin siyang kausapin. Natigilan si Mia at halatang nag-aalangan. Pero ate, baka lalo lang tayong sigawan. Baka lalo lang maging bad mood yun. Hindi pwedeng lagi na lang tayong umiiwas. Kung palagi tayong tatahimik, mauulit lang ulit. At ikaw ang laging masasaktan. Huminga ng malalim si Joanna. Sasamahan kita, tayong dalawa. Ngayon din. Sa kwarto ni Beth, kumatok si Joanna. Ma! Walang sagot. Nagkatinginan silang magkapatid. Dahan-dahang pinihit ni Joanna ang seradura at tumambad sa kanila ang kanilang ina. Nakaupo sa gilid ng kama, hawak-hawak ang cellphone at tila wala sa mood makipag-usap. Ano na naman? Malambig nitong tanong. Humigpit ang hawak ni Joanna sa kamay ni Mia, sabay huminga ng malalim. Ma, kailangan nating pag-usapan ang nangyari kagabi. Hindi na pwede yung parang wala lang.
Napakunot ang noo ni Beth saka napairap. Pag-usapan? Para saan? Birthday lang naman yon. Tapos na. Move on na kayo. Sumingit si Mia habang nanginginig ang boses. Ma, hindi po ganun kasimple para sa akin. Ang sakit po sa harap ng boyfriend ko. Para bang wala akong karapatang maging masaya. Saka ano po bang problema? Alam ko pong may hinanakit kayo sa amin. Pero wag naman pong idamay ang boyfriend ko. Nakakahiya po kay Henry. Napatawa si Beth ng mapakla. Wala namang kwenta yung boyfriend mo na yan. Mama, ano po bang sinasabi nyo? Naluluhang tanong ni Mia. Wag naman po ninyong pagsalitaan ng ganyan ng boyfriend ko. Nakaramdam ng init si Joanna sa dibdib. Hindi na niya napigilang magsalita. Ma, sobra ka na. Lahat ng ginagawa ni Mia, mali sa paningin mo. Kahit anong pagsisikap niya, hindi mo nakikita. Ni minsan ba, nagpasalamat ka sa kanya? Sa aming lahat. Siya tong nananatili sa tabi mo at mas higit na naawa at nagmamahal sa'yo tapos ganyan ka pa. Anak pa rin siya, bulyaw ni Beth. At ako ang nanay. May karapatan akong sabihan siya kung saan siya nagkakamali. Tama ka, ma. Sagot ni Joanna habang nanginginig ang boses pero matatag. Pero ang karapatan mo, hindi lisensya para saktan siya. Hindi lang sa salita kundi sa damdamin. Kung mahal mo kami bakit palagi kami nakakaramdam ng ganito sa'yo? Habang tumatagal, mas lalo silang nahihirapang intindihin ang kanilang ina. Iniisip na lang ni Joanna na dahil buntis ito, kaya lalong lumalala ang ugali. Huminga siya ng malalim. Kaya hirap na hirap kaming tanggapin na buntis ka at ipapaalaga mo sa amin yan kasi ganyan ka. Sumingkit ang mga mata ni Beth. Anong sabi mo? Buong tapang na sumagot si Joanna. Ipinapasa mo na naman sa amin ang responsibilidad na dapat ay sayo. Hindi pwedeng kami na naman ang magpalaki ng batang yan. Hindi na ako papayag. Hindi na kami papayag. Ganyan ka kasi hindi mo kami mapapasunod. Ang kapal naman ang mukha mo, Joanna. Lahat ng ginawa ko para sa inyo, ganito lang ang igaganti nyo sa akin? Ginawa mo? Bulyaw ni Joanna. Mama, sino ba talagang nagpalaki? Ikaw? O ako? Sino ang nagtrabaho habang abalak sa mga lalaki mo? Sino ang tumigil sa pangarap para may makain ng pamilya? Nagngalit ang panga ni Beth at nanginginig ang mga kamay sa pagkakakapit sa sofa. Hindi mo alam ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap nang iwan ako ng tatay ninyo. Alam ko, ma. Halos mapasigaw si Joanna at namumuo ang luha sa gilid ng mata. Alam na alam ko. Kasi ako ang tumulong magpalaki. Ako ang naging nanay sa mga kapatid ko. Ako ang nagdusa. At ngayon, gusto mo ulit akong itali sa mga kapabayaan mo? Hindi na. Nanginginig ang labi ni Beth sa sobrang galit. Ingrata ka? Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon. Kung hindi ko kayo inalagaan, anong pag-aalaga? Matalim na putol ni Joanna at parang kutsilyo na bumaon iyon. Yung iiwan mo kami na walang pagkain kasi sumama ka sa lalaki? Yung ako ang sumasalo ng bayarin habang nag-aaral pa ako? Mama, hindi ako bulag. Hindi ako bingi. Hindi na ako bata para maniwala sa mga palusot mo. Kumislap ang luha sa mata ni Beth, ngunit matigas pa rin talaga. Basta anak ko to, at bilang anak ko, tungkulin yung lahat na tulungan ako. Hindi namin tungkulin ang saluhin ka habang inuulit mo ang parehong pagkakamali mo. Hindi ko tungkulin ang maging ina ng batang hindi ko anak, at hindi ko hahayaang madamay ang mga kapatid ko. Kaya makinig ka, ma. Oo, tutulong kami pero hindi sobra. At kung magiging ganito ka pa, ikaw ang sasalo ng lahat ng kahihinatnan ng mga desisyon mo. Titiisin ka namin. Mabilis ang paghinga ng kanilang ina. Ibig mong sabihin, pababayaan niyo ako? Hindi ka namin pababayaan. Mas malumanay na tugon ni Joanna, pero hindi kumukupas ang katatagan. Ang gusto po namin, panagutan ng sarili mong desisyon at tantanan po kami sa mga masasakit mong salita kasi nakakapagod ka na. Napakapit si Beth sa tiyan nito. Wala kayong puso. Anak ko kayo, Joanna. Paano niyo nagagawa sa akin to? Alam ni Joanna sa kanyang sarili
na may puso pa silang magkakapatid. Dahil kung tuluyan nilang tinalikuran ang kanilang ina, hindi na sana sila nagpakita pa rito. Ang gusto nilang mangyari, panagutan nito ang sariling anak na huwag iasa sa kanila ng sobra, na kung tumulong man sila, mas malaki pa rin dapat ang ambag nito sa sariling anak. Bawi lang para sa ilang taong pinabayaan din naman sila nito. Makalipas ng ilang buwan, dumating ang araw ng panganganak ni Beth. Ate, si Mama, may dumudugo. Baka delikado to, ate. Sa tingin ko, manganganak na siya. Umiiyak at natatarantang sabi ni Mia. Parang kuryenteng dumaloy sa katawan ni Joanna ang mga salitang yon. Hindi ko alam, ate. Hindi ko alam ang gagawin. Humikbi si Mia habang basag ang boses. Ang sakit-sakit daw. Sumisigaw siya at hindi ko alam kung paano to, ate. Pakiusap, pumunta ka. Hindi ko na kaya. Nagmamadali niyang kinuha ang wallet. Sige, huwag kang magpanik. Tumawag ka ng taxi o ng tricycle. Humingi ka ng tulong dyan. Dalhin mo agad si Mama sa ospital. Susunod ako. Ilang minuto ang lumipas. Nakarating na naman siya sa ospital. Nakita niya si Mia kasama ang boyfriend nitong si Henry. Ate! Tumakbo si Mia at hinawakan ang braso niya. Dinala agad siya sa loob. Sabi ng doktor, delikado kasi matanda ni si Mama para magbuntis. Napabuntong hininga si Joanna. Nasaan na siya ngayon? Sa delivery room, ate. Tinatawag-tawag niyang pangalan mo. Paulit-ulit. Mabuti na nga lang at saktong dumating ang boyfriend ko. May nakatulong ako sa pagdadala sa kanya dito sa ospital. Napatingin siya kay Henry at nagpasalamat. Nag-alok pa ito ng tulong pinansyal kahit kaunti. Parang tinik ang bumara sa lalamunan ni Joanna. May parte ng sarili niyang gustong sugurin ang kwartong yon. Siya ang manguna, siya ang humawak ng kamay ng ina sa sakit. Pero may bahagi rin sa kanya ang sugatang batang matagal na galit na sumisigaw. Ngayon lang tumatawag si Beth sa kanya dahil kailangan siya nito. Pero kapag siya ang nahihirapan noon, walang pagdadalawang isip na tinatalikuran siya ng kanyang ina. Hindi noong siya ang halos mamatay sa pagod, umiiyak mag-isa at nagdadala ng bigat ng lahat. Umupo siya sa malamig na upuan ng waiting area. Maghintay na lang muna tayo. Libre naman sa ospital na to, kaya less ang gastos. Dumulas ang luha sa pisngi ni Mia. Kinakabahan ako, ate. Ang risky ng pagbubuntis ni Mama. Niyakap ni Joanna si Mia. Kaya niya yon. Lumipas ang mga oras hanggang sa lumabas ang doktor. Agad tumayo si Joanna. Doc, kumusta po? Tumango ang doktor. Stable na siya, pero mahirap ang naging labor. Mahina ang katawan ng mama nyo, pero rest assured na babalik yon. Ang sanggol, premature pero buhay. Nasa incubator na siya ngayon. Napasinghap si Joanna at natakpan ng bibig ng dalawang kamay. Kumabog ng malakas ang puso ni Joanna. Mabuti na lang at ligtas ang mag-ina. Pwede ko bang makita si Mama? Mahina niyang tanong. May mga inayos pa sila. Ilang sandali pa, inilipat na ang kanilang ina sa ward. Joanna! Anak! Basag at mahina ang boses ni Beth. Nanatiling nakatayo si Joanna sa paanan ng kama at nakalukip-kip ang mga braso. Kumusta ka? Nanginginig ang labi ni Beth. Masakit, sobra. Pero salamat at dumating ka. Parang may nabasag sa loob ni Joanna. Galit, pagmamahal, at lungkot na sabay-sabay. Kahit naman kasi sobra ang hinanakit niya rito, nanay niya pa rin ito. Hinding-hindi niya matitiis si Beth. Kapag tinalikuran niya, uusigin lang siya ng konsensya. Nasa nursery ang baby mo, Mama. Kulang kasi sa buwan, kaya kailangan daw munang ilagay sa incubator. Kumislap ang luha sa mga mata ng kanyang mama. Inabot nito ang nanginginig na kamay. Anak, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi gumalaw si Joanna. Binaon niya ang mga kuko sa palad at pinipigil ang tukso na hawakan ang kamay na yon. Oo, Mama. Tutulong kami habang nasa ospital ka. Pero isa na lang yan. Sana magpakananay ka na this time. Nagsalita naman si Henry. Tutulong ako sa mga dagdag na bayarin. Tumango na lang si Joanna. Mabuti na lang, mabait ang boyfriend ni Mia at maaasahan.
Tiningnan niya naman ang kanyang ina na natahimik na lamang. Sa mga lumipas na araw, inintindi naman ang mga pangangailangan ni Beth. Tanggihan man nila ang bata, nakakaawa rin naman ang kanilang kapatid. Busy rin si Mia at baka istorbohin pa ng nanay nila, kaya mas madalas na si Joanna ang sumasalo sa mga pangangailangan. Wala rin naman kasing trabaho ang mama nila. Lumipas ang mga taon, medyo malaki na ang bata. Walang nagawa si Beth kundi alagaan ang sarili nitong anak. Ang laki na po ng anak mo, ma. Hindi pa rin namin alam kung sino ang tatay niyan. Nasaan na po ba yung Edgar na sinasabi ninyo? Minsan ay tanong ni Joanna. Tinapos naman ng kanyang ina ang paglilipstick. Huwag mo nang tanungin. Wala namang kwenta ang tatay ni Kino. Hayaan mo na yon. Mata niyang tiningnan ang kanyang ina. Pero ang weird lang kasi na hindi po namin kilala ang Edgar na yan. Kahit sa social media niya, hindi mo po sinasabi. Kasi sa totoo lang, Mama, dapat may sustento siya sa anak ninyo. Umiling naman si Beth. Wala akong pakialam sa siraulong yon. Huwag niyo nang hanapin. Wala namang kwenta yon. Hindi ko rin hahayaan na makita pa nun si Kino. Okay na kaming mag-ina. Tumagal pa ang titig ni Joanna. Medyo naguguluhan lang siya. Ang sa kanya lang naman, baka pwede pang mahabol ang ama ni Kino. Nang sa gayon, may sustento rin ito mula sa ama. Gayunpaman, hindi niya na masyado pang inisip iyon. Marami pa siyang kailangang dapat intindihin kaysa sa kung sino ang ama ni Kino. Hanggang sa isang araw, nakausap niya si Mia. Para bang maraming bumabagabag sa isipan nito. Inisip ni Joanna na baka busy lang dahil sa nalalapit na graduation sa college. Pero mukhang iba ang pinoproblema nito. Feel mo may ibang babae ang boyfriend mong si Henry? Tanong ni Joanna. Tumangon naman ang kapatid niyang si Mia. Oo, ate. Ayoko naman siyang pagdudahan. Parang wala naman siyang ginagawang masama. Kaya lang, hindi ko alam kung para saan itong nararamdaman ko, ate Joanna. Parang ang lamig niya sa akin this past few days. Iniisip ko kasi kung nagsasawa na ba siya sa paghihintay sa akin. Iniisip ko kung masyado ba akong nag-iinarte. Sabi ko kasi sa kanya, may usapan na kami na hindi ko muna ibibigay ang sarili ko sa kanya kung hindi pa kami kasal. Alam mo naman na conservative ako, ate. Like, maging successful o failed man ang pagiging marriage ko, mahalaga sa akin na sa asawa maibigay ang unang karanasan ko. Then, nung nakaraang buwan, muntik nang may mangyari sa amin. Pero pinigilan ko siya kasi matibay pa rin ang gusto kong mangyari. Mata man niyang tiningnan si Mia. Naiintindihan niya ang kanyang kapatid. Kahit siya, ganun din ang paniniwala. Ang kaibahan lang, hindi na naman naghintay ang kanyang asawa. Kasi ilang buwan lang ang relasyon nila, pinakasalan na agad siya ng kanyang mister. Masyadong mabilis, pero yon ang isang desisyon na hindi niya pinagsisisihan. Lalaki kasi, pero baka hindi nyo lang napapag-usapan ng maayos. Saka ang tagal nyo na, nakapaghintay nga siya ng matagal. Kung kailang malapit ka nang makagraduate, susuko pa ba siya? Feeling ko baka nagtatampo lang. Ganon, daanin nyo na lang muna sa usap. Mas maganda rin na nakakausap mo siya para hindi ka nag-overthink tungkol dyan. Payo ni Joanna sa kanyang kapatid. Huminga ng malalim si Mia. Tama ka, ate, baka kulang lang kami sa usap. Kakausapin ko na lang siguro si Henry. Hindi lang talaga ako mapakali. Siyempre nakakapanghinayang. Malapit na akong makagraduate, kaunting panahon na lang. Tapos magiging ganun pa siya. Natatakot ako na baka isang araw, mapagod na lang siya sa akin o kaya sumuko. Isa pa, siya naman ang naging inspirasyon ko kaya gustong-gusto kong makagraduate at maging unang nakatapos sa college sa pamilya natin. Mahigpit na lang naniyakap ni Joanna ang kanyang kapatid. Ipagdadasal niya ang magandang buhay para rito. Ipapanalangin ni Joanna na ilapit ito sa mga totoong taong mamahalin ito at ilayo ng Diyos sa mga taong sasaktan at pagsasamantalahan ang kabaitan ni Mia. Pero saan sila dadalhin kapag nalaman nila ang isang katotohanan? Hanggang sa dumating ang araw ng graduation ni Mia, masaya ang lahat para sa bunsong kapatid ni Joanna. Sa celebration, nagmungkahi ang boyfriend ni Mia na si Henry. Sinabi nito na sagot na silang lahat.
Ate, ang ganda ng beach resort. Masiglang sabi ng kapatid niyang si Maricel habang akay ang dalawa nitong anak. Hindi ko ina-expect na ganito kabongga. Sabi ni Henry, siya daw ang nagbayad ng reservation. In fairness, medyo bigatin din tong boyfriend ni Mia. Kilala niyang galante si Henry. Kaya nga, botong-boto sila sa binata. Mahinang ngumiti si Joanna nang dumating si Mia. Naka-summer dress ito habang nakahawak sa braso ng boyfriend. Binati nila ito isa-isa. Maya-maya ay lumabas naman ang mama nilang si Beth mula sa cottage. Kumunot ang noo ni Joanna nang makita itong nakabikini sa ilalim ng sitro na dress. Ang sexy mo naman, mama, nakangiting sabi ni Mia. Siyempre, magsiswimming, sagot naman ni Beth. Napatingin naman ang mister ni Joanna sa kanya at inayos ang strap ng damit niya. Mabuti na lang, medyo manang kang manamit. Kung ganyan ka rin manamit katulad ng mama mo, kaya ko namang mangbakod. Yun nga lang, marami akong makakaaway. Natatawa na lang siya na si Nico ang kanyang asawa. Gayunpaman, nang magsimula na silang kumain, napapatingin siya kay Beth. Wala naman siyang problema sa pananamit nito. Kahit matanda na, kaya pa rin magsuot ng bikini. Yun nga lang, ang awkward. Silang tatlong magkakapatid na babae. Simpleng sundress at rash guard lang. Gayunpaman, hindi niya nalang ginawang big deal. Maaga nilang sinubukan ang mga activity sa beach resort. Masayang-masaya sila, lalo na ang mga bata. Pagsapit ng hapon, nagsimula ng pumila ang mga tao sa buffet. Dumating si Henry, medyo huli at may dalang bouquet. Diretso itong lumapit kay Mia. Inabot ang mga bulaklak na may maliit na yuko. Congratulations, Mia! You did it! Namula si Mia at ngiti-ngiti habang tinatanggap ang mga bulaklak. Salamat! Habang nakangiti para kay Mia, napatingin siya sa kanyang ina. Seryoso ang mukha nito habang kumukuha ng pagkain. Iniwan pa si Kino roon na halos makaladkad ng sumunod ang bata. Nadapa na tuloy ang kapatid niya. Mama, yung bata humahabol sa'yo. Hindi mo naman hinawakan. Medyo inis na sabi ni Joanna at tumingin sa asawa niya. Mahal, pakuha nga si Kino. Bago pa makakilos ang asawa ni Joanna, agad namang pinuntahan ni Henry si Kino at pinatahan. Ako na. Muli niyang tiningnan ang kanyang ina. Diretso ito sa pagkain at parang walang naririnig. Sinagot ng kanyang mister ang likod niya. Hayaan mo na, Joanna. Baka pagod lang ang mama mo. Napailing na lang siya. Dahil sa pagod, nakatulog na sila nang sumapit ang gabi. Kinabukasan, may mga activity pa silang gagawin. Bumalik na ulit ang sigla ng lahat. Hindi ako sasama sa inyo. Magpapahinga ako at sobrang napagod kasi ako. Isama nyo na lang si Kino, baka kasi hindi ko mabantayan ng maayos. Medyo nanghihinang sabi ng kanyang nanay na si Beth. Matamang tiningnan ni Joanna ang kanyang ina. Gusto mo ba ng gamot? Umiling naman si Beth. Wag na, ipapahinga ko na lang to. Sige na, umalis na kayo. Napabuntong hininga na lang si Joanna at umalis sa kwarto. Sinama niya na ang mga bata, pati na rin si Kino. Habang naghihintay sa pampang ng bangkang sasakyan nila, napansin niyang wala ang boyfriend ni Mia. Nasaan si Henry? Tanong ni Joanna sa kapatid. Biglang nag-LBM ate, kaya sabi ko stay na lang siya sa cottage namin. Tumangon na lang si Joanna at hindi na masyadong inisip pa yon. Nag-enjoy naman kasi sila sa snorkeling at island hopping. Hapon na nang makauwi sila. Masigla pa lahat kaya napagkasunduan na mag-inuman at mag-video okay. Nakatulog na rin naman ang mga bata kaya silang matatanda na lang ang nagsasaya. Nakaupo si Joanna sa mahabang mesa. Hinihiwa ang pagkain sa maliliit na piraso. Katabi niya ang kanyang asawa. Nakasandal at nakapatong ang braso sa upuan habang pinapanood ang mga kapatid niya na kumakanta sa karaoke. Tumatawa naman si Mia kapag may pinag-uusapang nakakatawa. Sa ihawan, humalakhak si Beth sa biro ni Henry na katulong nito sa pag-iihaw. Umiinom ng beer si Henry habang pinagmamasdang tumawa ang ina ni Joanna. Mabuti naman at nakasundo na nito ang boyfriend ni Mia. Kaya lang, hindi niya alam kung bakit parang may iba siyang nararamdaman habang pinagmamasdan ng dalawa.
Ate Jo, kumain ka pa oh. Sabay sandok ni Maricel ng isa pang serving ng pansit sa plato ni Joanna. Salamat, mahina niyang sagot at pinilit ng umiti. Sandaling pinagmasdan siya ni Maricel. Parang ang lalim ng iniisip mo ate. May problema ba? Wala, pagod lang. Inabot ni Joanna ang baso ng tubig. Palalim ng palalim ang gabi, sigawan at kantahan sa karaoke. Halakhakan at sayawan ng mga kapatid at mga bayaw at hipag niyang nakapaa sa buhangin. Nagpaalam si Joanna para ihatid ang mga batang nakatulog na sa bangko. Pagbalik niya, may kumurot sa kanyang dibdib. Mabilis niyang sinuyod ng tingin ng mesa. Naroon si Mia at sumasayaw, ang asawa niya at mga kapatid. Pero 2 upuan ang bakante. Wala ang kanyang inang si Beth. Wala ang boyfriend ni Mia na si Henry. Nanuyo ang lalamunan niya. Lumingon siya sa tabing dagat, sa mga kubo, sa madilim na daan papunta sa likod ng resort. Ayaw niyang mag-isip ng madumi, pero bakit hindi niya mapigilan ang sarili? Mahal, sabay hawak ni Joanna sa braso ng asawa. Napatingin ito kasabay ng higop sa bote. Bakit? Si Mama saka si Henry, wala. Kumunot ang noon nito. Oo nga, baka nag-CR. Baka naglalakad lang. Kasi kita mo yung mama mo kanina. Parang nasusuka na siya. Sinamahan yata ni Henry. Mas lalo siyang nag-overthink. Kaya naman, dali-dali siyang pumunta sa banyo. Hindi makakaakyat ang mga ito dahil malalaman nila. Kaya pumunta si Joanna sa public pero pagpasok niya, tahimik at walang tao. Binuksan niya ang bawat cubicle pero walang bakas ni Beth. Walang bakas ni Henry. Napasandal na lang si Joanna at mariing pumikit. Ano ba itong iniisip ko? Nakita ko lang na nagtatawanan. Bakit ang dumi na ng utak ko? Kaya para kumalma ang isip, naglakad-lakad na lang si Joanna sa dalampasigan. Pinagninilayan niya ang kanyang sarili. Iniisip niya na masyado niya nang hinuhusgahan ang kanyang ina. Sa mga itinatago niyang hinanakit, iba-iba na tuloy ang kanyang iniisip. Pero bahagya siyang natigilan nang makarinig ng bulungan. Sa di kalayuan, sa ilalim ng mahinang ilaw malapit sa likurang pasukan ng resort, lumitaw ang 2 anino. Si Beth at si Henry, sa tabi nito karga ang nakatulog ng si Kino. O anak, anong ginagawa mo dyan? Sigaw ni Beth nang makita siya. Naglakad lang ako saglit para patulugin si Kino kasi nagising ulit at naging bugnutin. Sinamahan ako ni Henry. Nanigas ang katawan ni Joanna. Ganun ba? Ngumiti si Henry at inayos ang pagkarga sa bata. Oo, Ate Joanna. Ayoko namang mag-isa si Tita Beth. Baka madapa pa siya. Pilit siyang ngumiti. Salamat. Pagbalik nila sa mesa, umupo si Beth. Habang dinala naman ni Henry sa kwarto si Kino. Pagbalik ng binata, umupo rin si Henry sa tabi ni Mia at inakbayan ito. Ngumiti si Mia. Kumikislap ang mga mata sa may ibinulong ni Henry na nagpatawa rito. Dahan-dahang umupo si Joanna at tinatanggal ang karamihan sa iniisip. Pinilit niya ang sarili na simple lang naglakad ang mga ito, kinagat niyang labi at medyo nagigilty. Tahimik na ang resort, wala ng tawanan, musika at kalansing ng mga bote. Ang naroon na lang ay ang ugong ng alon at paminsan-minsang huni ng kuliglig. Pero si Joanna, sa kanyang higaan, mahimbing nang natutulog ang asawa at kanyang mga anak. Alam niya rin na nakatulog na ang iba nilang kasama. Ngunit si Joanna, hindi makatulog. May kumakain sa kanyang dibdib, isang kaba na kanina pang hindi kumakawala. Nang bumalik siya matapos tumulong magligpit, bakante na ang upuan ni Beth. Nang pumunta siya sa kwarto nito, wala ang kanyang ina. Sinabi niya sa sarili na huwag nang alalahanin. Ngunit bakit mawawala sa madaling araw ang kanyang nanay? Saan naman ito pupunta? Kaya tahimik siyang nagpatuloy sa labas. Mama? Mahina niyang tawag pero wala namang sumasagot. Sinilip niya ang kainan kung saan nakatambak pa ang mga plato at bote ng alak. Bumilis ang tibok ng puso ni Joanna. Inikot niya ang tingin sa dalampasigan. Hinahayaang masanay ang mata sa mapusyaw na liwanag ng buwan. Imposible namang nandoon ang kanyang ina, pero isang tunog ang narinig niya. Mahina,
Pigil at halos matabunan ng hampas ng alon. Hindi tawanan, hindi iyakan, hindi usapan, kundi tunog ng mas makamundong gawain. Mula yun sa likod, malapit sa malaking bato sa dulo ng dalampasigan, ang bahagi na nagsisilbing hangganan sa kabilang resort. Walang pumupunta roon, masyadong madilim at masyadong liblib. Ayaw niya sanang pumunta roon kasi baka ibang guest yun na gumagawa ng milagro. Pero ngayon, kumikilos ang mga paa niya. Habang papalapit, lalo pang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Lalong lumilinaw ang mga tunog. Mabibilis na paghinga, mababang ungol at parang nagmamadali. At nang tuluyang masilayan ni Joanna, doon siya natigilan. Sa lilim ng bato, halos natatakpan ng liwanag ng buwan ang dalawang katawan ang magkadugtong. Gumagalaw ang mga ito na parang mga gahaman at walang pakundangan. At ang mga taong yon, walang iba kundi ang kanyang inang si Beth at ang boyfriend ni Mia na si Henry. Parang nadurog ang paghinga ni Joanna sa kanyang dibdib. Buhaghag ang buhok ni Beth habang nakadikit ang labi kay Henry at mahigpit ang hawak ng lalaki sa bewang nito. Nagdikit ang mga katawan na para bang wala ng ibang mundo, para bang walang kasalanan sa bawat haplos. Nagdidilim ang paningin ni Joanna at pakiramdam niya'y hihimatay na siya. "Mama!" Parang latigo ang boses niya na pumutol sa kawalang hiyaan ng mga ito. Nagkahiwalay ang dalawa. Nagmamadaling itinaas ni Henry ang shorts at maputla ang mukha. Napatda naman ang mama ni Joanna. Nagtakip ng dibdib habang nanlalaki ang mga mata. Nagmamadaling mag-ayos ng damit ang kanyang ina. Joanna, anak, magpapaliwanag ako?" "Paliwanag?" Nanginginig sa galit ang tinig ni Joanna. "Paliwanag sa anong klaseng kahalayan to? Kay Mia? Sa sarili mong anak? Nagduda pa ako nung una. Pinagtatanggol pa kita sa sarili ko. Sinasabing baka madumi lang ang utak ko. Pero tama lang palang kutob ko. Nakakadiri ka, ma. Paano mo nagawa to kay Mia? At bakit sa lalaking yun pa? Eh parang anak mo na yan ah. Nakakasuka ka, ma. Dito pa talaga? Dito sa lugar kung nasan kaming lahat? Ang bababoy nyo. Gano'n yun nakatagal niloloko si Mia?" Namutla si Henry at pautal-utal. Ate Joanna, please. Huwag kang magalit muna. Huwag kang maingay. Baka may pumunta." "Mag-ingay? Hindi. Walang hiya ka. Mag-ingay tayo para pumunta sila dito at malaman nila kung gaano kayo kababoy na dalawa." Halos matawa siya sa sobrang galit. "Dapat nga lang. Ikaw, Henry. Ikaw ang boyfriend ng kapatid ko. Tapos tong ginagawa mo sa nanay namin?" Yumuko si Henry at halos mabulol. "Hindi ko sinasadya. Hindi namin sinadya. Naging komplikado lang." "Komplikado? Yan bang tawag mo sa pagtataksil? Sa pagsira ng tiwala ng kapatid ko? Tama lang palang kutob ng kapatid ko. May ibang babae ka. At mas masahol ka. Kasi sa dami-dami ng babae. Bakit nanay pa namin?" Inabot siya ni Beth habang nanginginig ang kamay. "Joanna, anak, hindi mo naiintindihan. Mahal ko siya." "Mahal? Huwag mo akong hahawakan. Nakakadiri ka at malandi ka. Lahat tiniis namin. Kahit hindi ka naging mabuting ina sa amin. Hindi ka namin tinatalikuran. Kahit ilang beses kaming tumatanggi, makikita mo pa rin kami sa harap ng bahay ninyo at inaalalayan ka." Sumigaw siya ng sobrang lakas. "Mahal? Mama, siyang boyfriend ni Mia. Anak mo si Mia. Paano mo nagawa to? Sabihin mo nga sa akin, ma. Siya ba ang tatay ni Kino?" Naluha si Beth. "Anak, huwag mo akong matawag-tawag na anak. Sumagot ka. Si Henry ba ang ama ni Kino?" Sumigaw na rin ang kanyang ina. "Oo, siya ang ama ni Kino." Lumabo ang paningin niya sa mga luha habang napaatras. Halos wala ng tunog ang kanyang mga hikbi. Hindi siya makapaniwala. Parang gusto niya nalang isipin na isang bangungot yon at magigising na lang siya. Pero sa sakit na nararamdaman niya, alam niyang hindi yon isang bangungot. "Mama!" Hindi na makahinga si Joanna sa sobrang sama ng loob. "Anong ginawa mo?
Pinilit naming maging anak para sa'yo. Pinilit naming unawain ka kahit ilang beses mo kaming binigo. Pero to, Mama, ito na ang pinakamasahol. Umiling si Beth habang humahagulgol. Ilang beses lang may nangyari sa amin. Tapos nasundan na ng nasundan. Nung una, pag nanasa lang to, nang mabuo si Kino, gusto nang itigil ni Henry. Gusto ko na rin itigil. Kaso madalas ko siyang makita dahil kay Mia. Hindi namin mapigilan ang mga sarili namin. Hindi ko ginusto. Hindi ko alam kung paano huminto. Akala ko ito na ang sagot. Akala ko itong pagmamahal na hindi ko nakuha noon. Pagmamahal? Kapalit ng anak mo? Nanginginig ang tinig ni Joanna. Walang sumunod na salita. Tanging hampas ng alon at ugong ng generator mula sa resort ang umaalingaw-ngaw. Sa huli, umiling si Joanna habang bumubuhos ang mga luha. Simula pagkabata, ako ng nanay ng lahat. Ako ang nagpakahirap para saluhin ang mga pagkakamali ninyo. Pero ngayon, tapos na. Hindi ko na kaya. Halos hindi na dumadampi sa buhangin ang mga paa ni Joanna habang tumatakbo pabalik sa cottage ng resort. Humahagibis ang kanyang dibdib, nanunuyo ang lalamunan, at kumakabog ang puso na para bang hindi natitigil. Hindi nawawala sa kanyang isipan ang nakita. Dumadaloy ang luha sa kanyang mukha pero hindi siya tumigil. Kailangan niyang sabihin, kailangan malaman ng mga ito ang katotohanan. Kahit gaano pa yun wasakin ang lahat. Pagdating ni Joanna sa kanilang silid, hinila niyang sliding door gamit ang nanginginig na mga kamay at biglang pumasok. Gising! Gising kayong lahat! Bulyaw ni Joanna, halos mabasag sa galit at desperasyon ng boses. Nagmulat ang asawa niya, litong-lito, pero kay Mia siya agad lumapit. Nagising ang bunso niyang kapatid. Ate, bakit? Anong nangyayari? Hinawakan ni Joanna ang balikat nito at marahas na niyugyog. Mia, gumising ka. May kailangan kang malaman. Isa-isa nang bumangon ang mga ito. Si Mama, nabasag na naman ang kanyang tinig. Si Mama at si Henry, nakita ko, magkasama sila. Hindi lang basta magkasama. Naghahalikan sila at may nangyayari sa kanila. Halos hubad na doon sa may dalampasigan kanina. Natigilan si Mia. Ate, hindi. Baka naman nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali. Sigaw ni Joanna at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Nakita ko mismo, Mia. Doon sa may bato, sa dilim. Parang sumabog ang kwarto. Tumindig si Daniel, nakasara ang kamao at kumikislap ang galit sa mga mata. Napatakip naman si Maricel sa bibig at agad pumatak ang mga luha. Anak ng... Mura ng kapatid nilang si Daniel. Si Henry? Kay Mama, walang hiyang yan. Nanatiling nakaupo si Mia. Maputla, nanginginig ang labi at hindi makatingin ng diretso. Hindi pwede. Mahal ko si Henry. Sabi niya mahal niya ako. Hinila ni Joanna ang kapatid at niyakap kahit nagpupumiglas. Mahal kita, Mia. Kaya hindi ko to kayang itago. Alam ko masasaktan ka. Pero mas lalo ka masasaktan kung sa iba mo to malalaman. At saka bumukas ang pinto. Pumasok ang kanilang ina na manloloko. Sa likuran nito, nakatayo si Henry, maputla at hindi makatingin kanino man. Mga anak, pakinggan niyo muna ako. Nanginginig ang boses ni Beth. Pero tumayo si Mia mula sa higaan at malakas na sumigaw. Pakinggan ka? Ano bang pakikinggan ko, Ma? Nakita ka ni ate. Kay Henry sa boyfriend ko. Tumaas ng tumaas ang boses hanggang sa mapaiyak na lang ang kapatid niya. Ramdam na ramdam niyang gustong sakpan ni Mia ang kanilang ina. Subalit alam niyang nagpipigil lang ito dahil kahit ganon, nanay pa rin nila si Beth. Humakbang si Henry. Mia, please, makinig ka muna. Pero hindi na nakapagsalita pa si Henry. Sinuntok na ito ng kapatid nilang lalaki. Bumagsak ang binata habang hawak ang panga at agad lumitaw ang dugo sa gilid ng labi. Walang hiya ka! Sigaw ni Daniel. Susugod muli pero napigilan na ito ng asawa ni Joanna. Daniel, tama na. Pigil ng mister niya.
Hindi ito ang paraan. Anong hindi paraan? Sinira niya ang kapatid namin. Sinira niya ang pamilya namin. Halos lumabas na ang ugat sa leeg ni Daniel. Nakatayo si Mia, nanginginig at walang tigil ang luha. Ikaw, Mama? Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kaming nagdurusa. Simula bata pa, hindi ka naging mabuting ina sa amin. Pero kahit ganon, mahal ka pa rin namin. Pero sobra ka na, Mama. Sobra-sobra ka na. Hindi ka na natuto. Hindi ka na naawa. At ngayon pati ako dinamay mo. Gaano katagal? Gaano? Humagulgol si Beth. Anak, bago ako mabuntis kay Kino, Mia, si Henry ang ama ni Kino. Hindi ko ginusto. Hindi ko plinano. Kung malala na ang reaksyon kanina ni Joanna, mas malala pa kay Mia. Yun ang unang beses na nakita niyang umiyak ito ng ganoon. Malakas itong umiyak at parang dinudurog sa bawat hikbi na lumalabas. Lumapit ito kay Henry at malakas itong pinaghahampas at sinasapak. Hindi naman umiwas ang umiiyak na binata. Tinanggap nito ang lahat ng pananakit ni Mia. Hindi mo ginusto? Halos mabasag ang tinig ni Mia. Huwag mong gawing aksidente ang ginawa mo. Pinili mo siya habang ako ang girlfriend niya. Mama ko yan. Ang baboy niyong dalawa. Pinahid ni Henry ang dugo sa labi at nanginginig ang boses. Sorry, pero Mia, mahal kita. Pero mahal ko rin si Beth. Nasuntok na naman ito ni Daniel. Sa pagkakataong yon ay naubo na si Henry. Mahal mo ko? Singhal ni Mia at nanlilisik ang mga mata sa gitna ng hagulgol. Mahal mo ko habang nilalandi mo rin siya? Habang sinasabi mo may future tayo? Mga sinungaling kayo? Mga traidor? Dinuro ni Joanna ang kanilang ina. Simula sa araw na to, hindi ka na po namin ituturing na ina. Puputulin ko na kung ano man ang taling nag-uugnay sa'yo sa aming magkakapatid. Kahit mga pagod, pinilit nilang lahat na makaalis doon, maliban kina Henry at Beth. Inuwi na lang nila si Mia sa bahay nila. Sobrang bigat ng mga nangyari. Parang ayaw nang pag-usapan ng kahit sino sa kanila. Kitang-kita niya kung paano nasasaktan si Mia. Halos hindi na ito makakain at palagi na lang umiiyak. Pero hindi sila umalis magkakapatid sa tabi nito. Lahat sila ay dinadamayan ang bunso nila. At makalipas ng mga buwan, kahit papaano ay nakaahon na itong muli. Hindi na rin nila inabalang makibalita sa nanay nilang si Beth. Talagang pinutol na nila ang connection dito. Kung sumama man ito kay Henry kasama ang anak ng mga ito, naging masayang pamilya man, wala na silang pakialam. Mamimiss ka ng mga pamangkin mo, malungkot na sabi ni Joanna. Napangiti naman si Mia. Eto talagang si ate, bibisita naman ako. Wala malayo ang workplace ko kaya kailangan mag-dorm. Basta kapag may kailangan kayo tawag lang kayo. Umiling naman si Joanna. Ikaw ang tumawag sa akin kapag may kailangan ka. Nandito ako palagi. Ate mo ko, karamay mo ko sa lahat. Naluluha siyang niyakap ni Mia. Salamat Ate Joanna. Maraming salamat sa lahat. Salamat sa ilang taong pagsasakripisyo mo para sa amin. Salamat sa pagtayo bilang nanay ko. Hinaplos ni Joanna ang buhok nito at hinalikan sa noo. Mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Kahit nahirapan siyang buhayin ang mga ito noon, hindi siya nagsisisi kailanman. Maaring ilang beses na niyang naisip na magpakamatay noon dahil sa dami ng problema. Pero naisip niya lamang na walang maiiwan sa kanyang mga kapatid, hindi niya naman yun maituloy-tuloy. Ang mga ito kasi ang naging pundasyon ng kanyang buhay na kahit nagkaroon na siya ng asawa at mga anak, hindi pa rin nawawala ang pagiging ate niya sa mga ito. Lumipas pa ang mga taon, akala ni Joanna na tagpuan na niya ang tamang ritmo. Isang buhay na unti-unting nalalayo sa kaguluhan ng mga pagkakamali ng kanilang ina. May sarili na siyang pamilya, mga anak na lumalaki ng malusog at masigla. Si Mia man ay nakabangon na rin. Si Daniel nakapag-abroad na kaya medyo gumaganda na ang buhay. Ang asawa naman ni Maricel may sarili ng salon. Okay na ang lahat, payapa na, ngunit natutunan ni Joanna na marupok ang kapayapaan. Isang karaniwang hapon, habang nagtutupi siya ng mga damit sa sala,
Tumunog ang kanyang cellphone. Gusto na sana niyang hindi sagutin. Iniisip na isa na namang walang kwentang tawag. Ngunit ang tinig ng kanyang kapatid sa kabilang linya ay parang patalim na sumusundot sa kanyang dibdib. Ate Joanna, basag ang boses ni Mia. Si Mama. Nanigas ang mga kamay ni Joanna. Dumaloy ang lamig sa kanyang mga ugat. Bakit si Mama? Bakit mo siya binabanggit? Wala na raw siya. Nag-message sa akin si Aling Josie. Kumapit si Joanna sa mesa. Anong ibig mong sabihin na wala na? Nagpakamatay siya, Ate Joanna. Kaninang umaga lang daw natagpuan. Walang ibang mag-aasikaso ng libing kundi tayo lang. May iniwang video para sa atin. Humahagulgol si Mia sa kabilang linya. Nagdilim ang paningin ni Joanna. Kahit na pinaghahandaan niya na sa isip ang ganoong wakas, tila inalisan pa rin siya ng lakas at parang gumuho ang puso niya sa kawalan. Nagtipon silang magkakapatid ng gabing yon sa bahay ni Mia. Mabigat ang hangin, puno ng lungkot at pagkabahala. Tila ba ang lahat ng taon ng sakit ay muling bumabalik upang gumapos sa kanila. Sa TV screen, nagpakita ang mukha ni Beth. Payat na ito, mas matanda kaysa sa huling alaala ni Joanna. Ang matalim na mga mata noon ay puno ng pangungulila. Nakaupo ito sa isang simpleng upuan. Mga anak, nagsimula ang kanilang ina. Kung pinapanood nyo to, wala na ako sa inyo. Gusto kong humingi ng tawad. Patawarin niyo ako dahil hindi ko naibigay ang pagiging ina na nararapat para sa inyo. Patawad dahil ipinapasan ko sa inyo ang bigat ng buhay. Gayong ako ang dapat na umaalalay sa inyo. Alam kong nabigo ako, lalo na sa iyo, Joanna. Kumirot ang dibdib ni Joanna. Gusto niyang sigawan ng screen, sabihin na huli ng lahat, na wala ng saysay ang salitang patawad. Nagpatuloy si Beth habang luhaan ang mga mata. At ikaw, Mia, anak kong mahal, patawad dahil kay Henry. Dapat pinrotektahan kita, hindi pinagtaksilan. Yun ang pinakamabigat na kasalanan sa kaluluwa ko. Pero baka kaya nangyari rin ito kasi hindi siya mabuti para sa'yo. Nang tumanda na ako lalo, naging malamig na siya sa akin. Wala na akong pakinabang at sinasaktan niya ako. Naging adik pa, kaya sa tingin ko, si Henry ang mismong karma ko sa lahat ng kasalanang ginawa ko sa inyo. Mahal ko kayong lahat, pero mahina ako. Inakala kong ang pagmamahal ay ang pagpuno sa kawalan sa sarili ko, pero mas lalo ko lang kayong sinaktan. Humagulgol ang lahat sa silid. Tinakpan ni Mia ang mukha ng mga palad habang nanginginig ang balikat. Hinawakan ito ni Joanna, ngunit siya man ay halos hindi na makakita sa luhang tumadaloy. Huminga ng malalim si Beth sa video. Kino, ang anak kong si Kino, hindi ko na kayang alagaan. Alam kong hindi niyo ako mapapatawad. Baka damay pa sa galit ang anak ko sa inyo. Nasa ampunan na siya ngayon, wala siyang kasalanan. Pakiusap, huwag niyo siyang hayaang magdusa ng dahil sa akin. Kung kaya niyo, mahalin niyo siya. Kung hindi, tatanggapin ko. Sorry sa lahat. Sorry. At tuluyang nagdilim ang screen. Nakabibinging katahimikan ng sumunod. Tanging iyakan lamang ang umalingaw-ngaw. Humagulgol na rin si Joanna. Hindi niya matanggap na basta na lamang nagpakamatay ang kanyang ina at hindi pa mas lalong nagpursige para suyuin sila. Nang matapos ang libing, bumiyahe si Joanna at Mia papunta sa ampunan. Doon, nakita nila si Kino na 8 taong gulang na. Narito kayo para kay Kino, tanong ng sister. Napakurap si Joanna at nagulat. Alam ba niya na darating kami? Ngumiti ang madre ng malumanay. Araw-araw niya kayong binabanggit. Lagi niyang sinasabi na darating ang mga kapatid niya. Yun kasi ang sinabi ng mama niya. Dinala sila sa isang maliit na silid. Doon nakaupo ang isang batang payat, 8 taong gulang. Nang mapansin sila, nanlaki ang mga mata nito. Ate Joanna, Ate Mia, garalgal na tanong ni Kino. Parang gumuho ang puso ni Joanna.
Kino, tumakbo ang bata papunta sa kanila at mahigpit na yumakap. Lumuhod si Mia at yumakap din. Nabasa ang damit ni Kino sa kanilang mga luha. Paano mo kami nakilala? Tanong ni Joanna habang nanginginig ang boses. Naiiyak na rin si Kino. Si Mama, gabi-gabi niyang pinapakita sa akin ang mga pictures niyo. Sabi niya, yun ang pamilya mo. Balang araw darating sila para sa'yo. Sabi na kukunin niyo ako dito. Hindi pa ako ulila. May pamilya ako. Tuluyang bumigay si Joanna. Idinikit ang noo sa noo ng bata. Oo, makasarili si Beth, mapusok at mapanira. Pero ano bang kasalanan ng isang batang walang kamuwang-muwang? Patuloy ang pag-agos ng luha ni Mia. Ikaw ang kapatid namin, Kino, at nandito na kami. Hindi ka na namin iiwan. Ngumiti si Kino habang nanginginig ang labi. Pwede na akong umuwi sa inyo? Tumango si Joanna at hinaplos ang mukha nito. Oo, kasi mga kapatid mo kami. Uuwi ka na sa amin. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa sakripisyong kaya nating ibigay. Paalala rin ito sa atin na hindi obligasyon ng isang anak na saluhin ang pagkakamali ng kanyang mga magulang. At ating tandaan, ang pagpapatawad ay hindi pagbura ng mga nagawang mali, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.